Bakit parang mas gusto ni former President Rodrigo Duterte na may tumitira sa gobyerno? Walang oposisyon ngayon. Walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Ayaw kaya ng dating Pangulo ng pagkakaisa? Paano na yan? Wala na mag-criticize. Ang demokrasya maingay. Ano kaya ang gusto niyang mangyari? Ano ang ipinahihiwatig niya sa kanyang mga sinabi? Hindi ba't nagising na ang mga Pilipino? Natuto ng pagkakaisa dahil sa mga leksyon sa nakaraan dahil sa kasaysayan ng Pilipinas? Makatwiran kaya na ganito ngayon ang sinasabi ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte? Pakinggan muna natin ang kabuuan ng kanyang mga sinabi. Walang oposisyon ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas. Walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Paano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Go ahead, nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila, tahimik sila, nabili lahat, pati media, tahimik. Wala ka marinig. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of a democracy? Ang demokrasya maingay, may chatter. Ngayon, wala. Ito Facebook page din ito. Page, community, palakihin ko. Inumuna ng gamot tay, Attorney Barry Gutierrez, former spokesperson of former Vice President Leni Robredo, reacts to former President Rodrigo Duterte's remark that there is no opposition, saying that Duterte seems to have forgotten how he cracked down on dissent and press freedom when he was in power. Kasi sa panahon daw ngayon, sa administrasyon ngayon, sa Congress, wala daw ngayon tawag dito opposition. Sabi niya lang yan, basahin ko nga. Yung sinabi, ito, totoong sinabi ito ni Tatay Diggs. Walang opposition ngayon, tingnan nyo. Diyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno. Kahimik lahat. Kasi si Tatay Diggs nun, laging tinitira siya. Si PBBM din naman nakikipag-away. Dinaan ni PBBM sa diplomasya, sa mahinahon. Ganun yun ang nakikita ko dun Papaano na yan? Wala na mag-criticize kung ano lang gusto ng gobyerno. So gusto ni former President Rodrigo Duterte dito, parang gusto niya may mag-oppose lagi sa gobyerno, may mag-criticize lagi sa gobyerno. yun Paano na yan? Wala na mag-criticize kung ano lang gusto ng gobyerno ngayon. Sige lang. Go ahead, pati media, tahimik. Wala ka marinig. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of the democracy? Ang demokrasya, maingay, may chatter ngayon, wala na. Parang gusto ni Tatay Diggs, talaga nag-aaway-away, nagkukontra. Ang ganda-ganda kung nagkakaisa, ayaw nyo ba noon? Ako yung gusto ko noon, nagkakaisa. Yan ang susi, para mabilis umunlad at matahimik ang Pilipinas Pero ang sa sinasabi dito ni Tatay Diggs, gusto niya may kontrahan, may pumupuna, may parang may gusto niya, may away-away. Ay nako, mga ka-istorya, pagka ganito ang ng Pilipino, wala. Kontra po sa pagkakaisa, sa unity ang sinasabi ni Tatay Diggs dito sabi naman ni Attorney Barry Gutierrez, mukhang nakalimutan niya na nung siya ang nasa poder, kinulong si Senator Laila, tinanggal ang CJ. Sino Chief Justice yun? Chief Justice yung CJ Sinara ang ABS-CBN, kinasuhan si VP Leni at taga-oposisyon, pinasara ang Rappler, pinagbantaan at pinatay ang mga abogado, pari media aktivista. So, siya dito. Diba mga ka-istorya, ito pa. Asan mo ba ito? Ito. Impact Leadership din ito. Facebook page, nakita ko lang. I stand with the House of Representatives, Davao lawmakers, including the sponsor of the proposed 2024 budget of the Office of the Vice President and the Department of Education. Stand with the House of Representatives and express support for House Speaker Martin Romualdez. Tingnan nyo, yung mga taga-Davao ng mga mabata, suportado nila si Speaker Martin Romualdez. How ironic, di ba mga ka-istorya?
Napaka-ironic po nito, mga ka-istorya. Davao lawmakers stand with the House, express support for Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Representative Chino Almario, Davao Oriental 2nd District, October 16, 2023, I wish to express my unwavering support for our esteemed Speaker Martin Romualdez and the leadership of the House on the recent statement of the former president. We respect his opinion as we do others as well. Let the axe fall where it may. The latest Commission on Audit report will show how the House funds will dispense responsibly. Ito pang isa si Representative Maricara Zamora, Davao de Oro, 1st District. Ito naman ay October 15, 2023. Nais ko lamang ipaabot ang aking buong suporta at patuloy na pagtitiwala sa aking mga kasamahan sa Kongreso sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez at sa lahat ng mga empleyado na patuloy na nagtatrabaho may session man o wala, para maipaabot ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino. Sabi naman po ni Representative Aldo Duhali, Davao del Norte 2nd District, October 17, 2023. My legislative policy will not come into fruition without the support of my colleagues at the 19th Congress under Speaker Ferdinand Martin Romualdez, who have been resolute in carrying the legislative priorities on various localities as well as the present administration. Taga Davao sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez. Nung tinanggalan po ng CIF si VP Inday, well, hindi naman talaga si VP Inday, yung talagang galit na galit. Ang nakita ko mga ka-istorya, yung mga supporters po ni VP Inday, sila yung galit na galit at sila pa nga po yung bumabato ng kung ano ang issue, di ba? Oo, may mga fabricated issue pa eh. Sila yung galit na galit. Pero si VP Inday, hindi naman talaga ganun kaano. Ang lang ako doon, natawa lang ako. Sino man kumukontra sa confidential fund ay kaaway ng kapayapaan. Doon lang ako na tawa. Well, hindi naman, alam nyo, nagtaka lang ako no, dun sa mga overreact ng mga supporters kasi ang DepEd naman talaga, wala naman ho talaga dapat yan CIF. Wala talaga. Sabihin natin, sige, nakakatulong para mabantayan yung pagre-recruit ng mga kaliwa sa mga estudyante. Well, maganda yon. Pero kung tutuusin mo na yung mandato ng DepEd, talagang wala sila dapat ng CIF. So, kung tinanggalan mo ng CIF ang DepEd, walang bago dahil wala naman talaga dapat, di ba mga ka-istorya? Well, ako may estudyante ako, 3 anak ko, estudyante nag-aaral. Pabor dapat yun sa mga anak ko, no? Pero ako kasi binabalance ko lang yung reaction ko, ha? Ang nakita ko kasi, overreaction naman, OA na, galit na eh. Ha? Tsaka, yung 125 million pesos na ginastos sa loob ng 11 days, di pa nga naipapaliwanag kung di ako nagkakamali. Bato ng issue kay Speaker Romualdez, no? Paliwanag muna ninyo kasi yung Congress, yung Office of the House Speaker, clear na sila sa audit ng COA, pati yung MOO na binabato nila, malinaw na, fully auditable nga lahat ng pera ng Congress eh. Hindi na lang ay paliwanag. Yung confidential fund, 125 million pesos na gastos ng OVP within 11 days. Paliwanag na lang nila. Hindi yung mag-overreact sila tapos babato sa kabila yung side nga nila, di pa nila maipaliwanag, di ba? Pero lang inaano natin yung mga supporters nag-overreact, hindi si VP Inday mismo. Kasi ang mahirap niyan, ang nag-overreact, akala mo silang involved, akala mo silang sakit na sakit sila. Yan po mga ka-istorya, ang mga balita, opinion, komentaryo at reaksyon na maihatid ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shoutout po sa mga solid po natin ka-istorya sa buong mundo. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Pasensya na po sa ingay ng mga bata. Wala akong magagawa. Di ko pwedeng isawayin sila kasi baka naman sumama ang loob ng mga magulang nila. Naglalaro lang naman po sa labas. Ganyan po dito sa aming community. Kaya naiintindihan nyo na ngayon kung bakit paiba-iba ang oras ng akin pong pag-upload at pag-live stream. Kasi nga tinikimpo ko kung kailan tahimik. Salamat po.